topic natin, bakit numinipis ang inyong buhok? Ano yung mga gamutan o pwede ninyong gawin para kumapal muli ang inyong buhok? Makikita natin hair loss. Pag nagsuklay ka, bakit ang daming naiwan dun sa iyong suklay? O kaya naman, para mo malaman, marami ring naiiwan na buhok dun sa iyong unan. Ano nga ba ang dahilan? Actually, isa sa number 1 dahilan ay yung tinatawag na androgenic alopecia. So, 95% yan yung cause. 100,000 ang strands ng ating buhok. Pero kapag nahuhulog ito, mga 50 to 100 kada araw ang nahuhulog. Pag naligo tayo, 250 na buhok ang nahuhulog sa atin. Itong androgenic alopecia or genetic, ika nga, babae at lalaki, nahuhulugan ng buhok. Usually, pagdating ng 50 anyos, pagdating sa lalaki, mas dumadami na or mas napapansin na mas nahulog ang kanilang buhok. Sa babae naman, kapag nag-menopause na. At may pagkakaiba between babae at lalaki. Pag lalaki, parang letter M. Yan, mas natitira dun sa gilid. So, patagal ng patagal, yung gilid po yung natitira. Kapag babae naman, usually, numinipis lamang dito sa may ibabaw or dun sa tinatawag nating crown. Mas maaga na malagyan ng gamot ito, reseta ng inyong dermatologist better. Ano ba yung treatment? Meron pong mga minoxidil, 2% or 5% na bibili ho yan sa mga botika, over the counter. So, pag nakita nyo, habang bata pa kayo, kaya pala sinasabi ng dermatologist namin, kailangan, doktor ng Philippine Dermatological Society. Sabi niya, mas maaga kang nagpapahid, mas mapiprevent mo, or mas magiging konti yung pagkalagas ng iyong buhok. Meron din tayong tinatawag na alopecia areata. Ito naman dun sa mga mas bata-bata, yung mga 25 years old to 36 years old. Ito yung mga round patches dun sa kanilang anit. So, bilog-bilog. Dahilan nito, maaaring may sakit, yung mga autoimmune, tinatawag nating lupus o yung SLE. Ang maganda dito, hindi nagpepeklat. So, buhay pa rin yung hair follicles nyo. So, pwede pang tubuan ulit ng buhok itong natanggalan ng buhok. Basta, punta lang kayo ng maaga kasi may mga ipinapahid dyan na pwedeng ipapahid at ireseta sa inyo ng inyong doktor sa balat o yung tinatawag na dermatologist. Number 3 dahilan, baka pagkain. Kulang ka sa nutrisyon. Yung mga kulang sa nutrisyon, malnutrisyon. Halimbawa, konti, bigla kang nagdieta. Kulang sa protina, kulang sa bitamina at mineral. Kasi kailangan mo ng mga vitamin, yung A, B, C, D, E. Kailangan lahat yan. Pag kulang ka sa iron, walang magdadala ng oxygen sa iyong dugo. So, hindi rin malalagyan ng oxygen yung iyong mga anit. Kulang ka sa zinc, kulang ka sa biotin. Biotin, kailangan din yan ng iyong buhok. Kulang ka sa omega-3 fatty acids, selenium. Yun po lahat. Kailangan nyo yung mga nutrisyon na yan para gumanda yung inyong skin, yung inyong anit, at yung inyong buhok. Mapapansin nyo, yung mga bata na medyo kulang sa nutrisyon, mas manipis yung kanilang buhok, tapos hindi very dark, medyo light colored, tsaka mabilis maputol o mabali. So, sign nyo na kulang pala sa kinakain. Pwede mangyari sa bata, pwede din sa adults. May isa din, ang dahilan, stress. May mga tao, iba't ibang klase po yung stress na nangyari. Ang tawag dyan, telogen effluvium. Ang maganda dito, pag yung stress ang dahilan, non-scarring din. Ibig sabihin, hindi nagpepeklat. Pwede pa ulit tubuan ng buhok. Nagkaroon sila ng matinding sakit, nagkaroon ng impeksyon, so na-ospital sila. Tapos, emosyonal na stress, pwedeng namatayan, nahiwalayan, or yung mga sakit na heart attack, na operahan. So, mapapansin nyo, ay may thyroid ang problem. So, mapapansin nyo, naiiwan, di ba, yung mga nasa ospital, parang mas maraming buhok dun sa kanilang unan.
Sa mga bata naman, very common yung pocknut kung tawagin, ringworm, bilog-bilog yan. So, fungal infection yon, mapula, makati, nagbabalat, tsaka parang mamasa-masa or madulas. Usually, nahawa ng bata sa kalaro o kaya naman doon sa kanilang alagang pusa o doon sa kanilang alagang aso. So, yan po, pag nakita nyo na biglang nahulog yung buhok o kaya may bilog-bilog, pocknut po yun. Sa kababaihan naman, pwedeng hormones ang dahilan. Pwedeng dahil yung thyroid hormones nila, mababa, o meron silang PCOS, polycystic ovary syndrome, o kaya naman nagme-menopause na, so bababa na yung kanilang estrogen. O bigla nagtigil ng kanilang birth control pill, so bababa din ang kanilang hormone. So mapapansin nila, pag tigil nila bigla, 1 to 3 months after, medyo mas nahuhulog yung kanilang buhok. So pag sa babae, estrogen. Pag sa lalaki naman, testosterone. Yun naman yung problem nila. Meron kasing tinatawag na DHT. Meron din ng babae niyan, pero more sa lalaki, dihydrotestosterone. Ito, mas sensitive yung hair follicle sa DHT ng mga kalalakihan. So, pag mas sensitive, more yung hair loss nila. So, dun sa mga nabanggit natin na mga kadahilanan, ang treatment para dyan, nire-reseta po ng inyong dermatologist, kaya sabi ko, agahan nyo. Pag medyo, di ba, kanina dun sa ating slides, 20s to 30s, pag napansin yung numinipis na ang buhok nyo, punta na agad kayo sa derma kasi mas maisasalba natin yung hair loss nyo. Minoxidil, over-the-counter yan sa lahat ng malalaking botika. Meron po yan, 2% or 5% over-the-counter. Masipag lang kayong maglagay. Pwede na rin ho yung finasteride, nakita nila. Ito po yung gamot para sa prostate ng kalalakihan. Pero nakakatulong din pala dun sa mga gustong kumapal. Kasi nakita nila, ang side effect daw nung may prostate, kumapal yung kanilang buhok. Dahil menopause na, pero ngayon hindi na gaanong nagbibigay ng hormone replacement therapy sa kababaihan. Pero kung yung mga nabigyan, nakita nila, mas kumapal yung buhok. Meron naman din hong hair transplant, laser, yan ho. Yung mga pwedeng gamutan kapag medyo mas malala na yung kanilang hair loss or hair fall. Maraming mga tanong dyan, maraming mga nakikita o napapanood. Ano nga ba ang katotohanan? Hugas bigas. Yung tubig ng hugas bigas, kulang pa po sa pag-aaral. Siguro wala pang nagpo-fund nung studies, kaya hindi pa masasabing effective. Alam natin na kailangan natin kumain ng kanin. So siguro daanin natin doon sa mga masusustansyang pagkain para tumubo muli ang ating buhok. So, pag sinabing rice water, kulang po ang mga pag-aaral to prove it. Meron ding mga nauuso ngayon, ang tawag doon, hair training. Hindi agad naliligo, mahaba or matagalang pagligo. Ang problema kasi dito, wala pang ebidensya at saka wala pang mga pag-aaral. Kaya lang, iba't ibang tao, siyempre, iba-iba yung trabaho natin. Okay, kung naka-aircon ka, office work ka, isang linggo kang hindi maligo at mag-shampoo. Actually, pwedeng maligo, pero yung pag-shampoo. Paano naman kung nasa ilalim ka ng araw? May problema dito kasi dadami yung oil. Siyempre, yung oil dun sa buhok mo. Tapos may dumi pa, may pollution. So, ang mangyayari, magkakaroon ng flaking, kakate, kakamutin mo, magkakaroon na ng inflammation, irritation. So, kapag laging kinakamot yung buhok, mahuhulog din yung buhok. So, baka pwede kang magkaroon ng mga fungal infection o yung tinatawag nating seborrheic dermatitis. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng balakubak, lalo na kung oily hair. So, kulang pa po ang pag-aaral sa mahabaang hindi pag-shampoo. Ang tawag daw dyan, hair training, nauuso din daw. Sa mga produkto naman, ibagay natin yung shampoo natin sa klase ng anit natin tsaka ng buhok natin. Kung medyo dry hair ka na, piliin mo yung medyo may oil na shampoo, yung may keratin is a protein, o kaya yung may coconut.
Yan, kasi mas kailangan mo. Pag curly hair ka naman, yung mga may glycerin, tsaka yung mga oils din, kailangan din. Pero kapag oily hair ka na, mas nababagay siguro sa'yo yung mga tea tree oil. Kasi yun nga, ang nangyayari, mas nagbabalakubak. So, ibagay mo sa hair type mo yung gagamitin mong shampoo. Isa pa rin, sabi nila, pwede, kasi uso ngayon yung mga mask, may face mask, meron ding hair mask. So, egg yolk ang sinasabi nila, or yung mismong itlog. Okay po ang egg, kasi may protein. Hindi ba? Meron siyang biotin, folate, ADE, iron, kung kakainin natin. Pero, pwede din daw naman na gumawa ng hair mask. So, yung egg mo at olive oil, paghaluin mo, tapos ipahid mo dun sa anit mo, dahan-dahan lang, marahan lang. Tapos, after an hour, saka ka mag-shampoo, saka banlawan. So, sabi nga, nagpapakintab daw ng buhok. Ito po meron na yata mga maliliit na studies. Or baka yung mismong food ang nakakatulong. Kasi makikita natin mamaya sa mga slides ko na masustansya po talaga yung egg. Pagdating naman sa kinagawian natin, natatandaan ko noon, gagawa yung lola ko, magkakayod ng nyog, tapos gagatain niya. Tapos isasalang mo kasi yun sa kawali . So makikita mo lalabas na yung oil. Tapos yung pinaka-brown nun, kinakain ho yun, nilalagay sa mga biko. So magiging oil yun, mabango yun. So nilalagay dun sa hair ng mga bata, ng mga batang babae, pwede din sa batang lalaki. Sabi, baka daw nagpapakapal kasi sila nun, makakapal yung kanilang mga buhok. Doon sa mga small na pag-aaral, actually meron nga doon sa National Library of Medicine, pinublish nila NIH sa USA. Pero 2003 pa ho yun. Ang nakita nila, yun daw coconut oil, kasi dahil triglyceride yun, tsaka lauric acid, mas dumidikit siya sa hair protein. So, dahil doon, low molecular weight siya, at saka straight chain siya, nakaka-penetrate siya dun sa hibla ng buhok ng tao. Ikinumpara nila sa mineral oil, tsaka sunflower oil. Yung daw dalawang oils na yun, hindi gaanong nape-penetrate nung oil, yung hibla nung buhok. So, sabi nila, sa maliit na pag-aaral nga, na mas okay daw yung coconut oil sa strands ng mga tao. So, baka nakakatulong po ang coconut oil. Ang sabi naman ng American Academy of Dermatology, may tamang pag-shampoo sa ating buhok. Babanlawan mo mabuti. Maglalagay ka ng sapat. Kailangan na basang-basa. Yan ho ang sinasabi ng derma, basang-basa. Si Katigo, sinasabi yan. Yung iyong buhok, bago mo lagyan ng shampoo. So, ilagay mo sa palad, ikuskus ng marahan dun sa inyong anit hanggang dun sa dulo ng buhok at binabanlawan din hong mabuti. Kapag gumamit naman kayo ng conditioner, usually yung conditioner nilalagay po doon lamang sa strands ng hair. Pwedeng hindi na dun sa anit, dun po mismo sa dulo or sa strands ng hair. Tapos kung magsusuklay kayo, malaking ipin kasi basa yung buhok nyo, mas magandang ginagamit yung malaking ipin. So, yan po yung mga tamang pagligo. Meron naman din, sabi ng mga dermatologists, pag bagong panganak, di ba? Napapansin nyo, naku, ang daming nakukuha dun sa CR na buhok. Gumamit ng shampoo at conditioner na volumizing kasi nga, medyo fine hair tayo pagkapanganak. At saka kung pwede, iklian nyo na po yung inyong haircut. Iwas po sa mga bleaching, straightening, kasi chemicals lahat yan. Swimming pool chemicals. Tsaka, yun pong tinitis yung hair. Actually, hindi na huuso ngayon yan More yung straightening. Pero nung araw kasi, dun sa mga lumang artista, pataasan ho ng buhok. Tsaka ingat na rin ho kung hindi masyadong sanay yung nag-hair extension sa inyo. So, kailangan, syempre, less heat, less chemicals sa ating buhok, mas hindi mahuhulog yung ating buhok. Pagdating naman sa nutrisyon, balanced diet ang kailangan. Kailangan natin yung B6, B12, folate, syempre, para gumawa ng RBC. Sabi ko nga, para yung oxygen, madala dun sa inyong anit. Pag B6, eto po, vitamin B. Actually, ang nakakatulong dito yung mga atay, tsaka yung eggs. Maganda ho yan. Pag folate, berdeng dahon ng gulay.
Biotin, itlog ho, tsaka peanut butter. Mayaman ho. Pati yung mga wheat bread, tsaka liver. Actually, sa hair, maganda lagi ang liver. Protein, sa lahat ho ng mga tuna, isda, shrimp, lahat ho yan. Tsaka yung mga laman. Hindi ho kailangan kainin yung taba, yung laman ng pork and beef, pwede po. Zinc, kailangan din po ng ating hair follicle. Usually, mani, yogurt, peanut butter. So, yan ho yung madalas. So, makikita ninyo, maraming mga nuts dito. Iron, berdeng dahon ng gulay din, plus yung liver. So, eggs, laging kailangan. Alam niyo ho, yung tulya, clams, halaan, marami hong vitamin B12 yon. So, kailangan din ho. Pwede ho kayong mag-cream rinse o kaya conditioner para mas madaling masukla yung inyong buhok. Lalo na kung sumasakay kayo, namamasahe o kaya nag-aangkas ngayon, syempre buhol-buhol ho yung buhok nyo. So, pwedeng gumamit ho nun. At kung nagkaroon naman ng mga fungal o folliculitis, so yun yung cause ng dandruff nyo. Tsaka, yung iba naman, mas nagbabalat sila kasi may psoriasis nga or may eczema, nangangate. So, dito po nakakatulong yung mga anti-dandruff shampoo or yung may selenium sulfide. Gamitin lang ho yung shampoo ng 3 minutes. So, i-stay nyo dun sa hair nyo, imasahe konti, tapos banlawan. So, mas effective siya kung medyo pinagtagal dun sa inyong buhok. So, sana po muling kumapal ang ating buhok kung maaga nating ipapatingin sa ating derma. Salamat po.